Hey guys, so may nagtanong sa atin kung magkano daw ba yung ideal capital kapag nagtitrade ka. Now, ibabalik natin sa inyo yung tanong, magkano ba yung amount na kaya mong i-risk per trade kasi doon tayo magbe-base ng ideal capital for you. So, in reality kasi guys, dapat 1% lang or less than 1% nga dapat yung ating nire-risk per trade eh. Okay? So, bakit 1%? Para mas tumagal ka sa laro, kailangan mong magkaroon ng risk management, kumbaga. Let's say kapag natalo ka, at least 1% lang ng capital mo yung mawawala sa'yo, no? Because of that, mas magtatagal ka sa laro, no? Mas magtatagal ka sa trade. Hindi agad-agad masusunog or maliliquidate yung iyong account. Kailangan mong i-identify ulit magkano yung amount na kaya mong ipatalo. Let's say, sir, ang kaya ko lang ipatalo is $10 lang talaga, no? Kapag mali yung analysis ko, dapat $10 lang yung mawawala sa akin, okay? So, kung $10 yung kaya mong ipatalo per trade, no? That's around 1,000 USD dapat yung ideal capital mo. Now, let's say 58 per dollar yung palitan ngayon. Ibig sabihin, dapat magkaroon ka ng around 58,000 pesos, no? Para sa $10 na risk per trade na gagawin mo. Okay? 'Di ba? Ang laki-laking amount nun. Saan tayo kukuha ng ganong klase ng capital, no? Saan tayo kukuha ng ganong klase ng amount? Okay lang kung mayaman ka, okay lang kung marami kang pera, pero kung katulad natin na small time trader lang, no? Ibig sabihin pala, hindi ideal yung capital na nire-risk natin. Okay? So, pagpalagay na lang natin ha. Let's say yung capital na meron ka is $100 lang. Right? Okay? Sa $100, ang nire-risk mo lang is around $10. Okay? Ibig sabihin, you are risking 10% agad-agad ng iyong capital, no? Imaginein mo yan, ang laki-laki pala ng nire-risk mo per trade, no? Yung idea lang is 1% pero umabot na tayo ng around 10% kasi nga maliit yung capital natin, no? May iba nga sa atin ang nire-risk nila is around $20, no? Tapos $100 yung capital, okay? Ibig sabihin, they are risking 20% of their capital. Anong mangyayari? 5 beses ka lang matalo sa trade, wipe out na yung account mo. 5 beses ka lang matalo sa trade, na-liquidate ka na, okay? Napakalaki ng nire-risk natin. And hindi yun yung ideal, okay? But, don't get me wrong. Hindi ibig sabihin na $100 lang yung capital mo, hindi ka na pwedeng kumita ng pera. Okay? Hindi ganun yun. Kasi may iba talaga sa atin na kahit $100 lang yung kanilang capital, lumalago yung kanilang pera. No? Napapalago nila ng maayos because of their trading strategy. Napapalago nila ng maayos kasi magagaling silang mag-trade, or minsan napapalago nila because of chamba, no? In reality talaga minsan pachamba-chamba lang yung trades. So again, kung pag-uusapan natin yung ideal capital, dapat siguraduhin mo muna or alamin mo muna kung magkano ba yung risk na kaya mong mapatalo. But again, hindi ibig sabihin na $100 lang yung kaya nating capital, or let's say $50 lang yung kaya nating capital, wala na tayong pag-asang mag-trade, no? Pwedeng-pwede pa rin kasi depende pa rin yun sa strategy mo, depende pa rin yun sa takbo ng market, kung paano mo minamanage yung trades mo, no? Minsan magaling ka talaga, or minsan talagang tsamba lang. Kaya yung ginagawa ng iba, kung talagang maliit lang yung pera nila, no? Gumagamit sila ng cent account. Ano ba yung cent account? Well, pag-uusapan natin yan sa mga susunod na videos natin. Until next time guys, peace out!